Nasa linya Ah. natin, Atty. Noel Baga, Convener, Center for Energy Research and Policy. Atty. Baga, Igan at Connie, good Good morning. morning po sa inyo, attorney. Good morning, Igan, Ah. Connie, at sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Bakit nag-urong-sulong sa excise tax? Pwede pala magdeklara ng state of national emergency o crisis, hindi ginawa. Yung deregulation law natin, pwede na bang amyandahan yun, Tony Baga? Doon muna tayo sa usapan ng excise tax. Oo. So syempre maganda ho sanang galaw ito ng gobyerno na masuspend yung excise tax, ngunit dapat ho matagal na itong ginawa at Oo. dapat gradual sana at dapat dati pa ginawa. Pero hanggang ngayon hindi pa rin nagagawa kasi nga ho mukhang kulang pa sa political will. Pero Political kailangan will. kailangan ho talaga ito. At sa oil deregulation law, kailangan ho talaga itong amendahan, i-revisit. Kailangan ho talaga nating mas i-regulate ang oil industry natin. Totoo ba sa Asia, tayo lang ang bansang deregulated ang oil industry? Tayo ho ang pinaka-deregulated. Ibig sabihin ho, mas may regulation lahat ng ibang bansa sa atin. Oo. Kasi ho, syempre may degrees po yan ng regulation. So tayo yung pinaka-deregulated. Oh, dahil sa problema sa Middle East, ano? Muling nagbabalik yung issue ng Oil Price Stabilization Fund noong panahon ng Marcos Sr. Ito ba yung maganda ring maibalik uli, Atty. Baga? Kailangan hong pag-aralan ito later on. Oo. Lalo na ho sa kailangan ho talagang i-amend again itong oil deregulation law. Kailangan ng mas magkaroon ng regulation sa oil industry. Kailangan ng unbundling of Oo. oil prices. Okay. Ano ho ba ang source nitong mga presyo ng langis na to? Bakit ba Tama, sila mahal? tama, oo. Ngayon, dun sa Oil Price Stabilization Fund, kailangan ho itong pag-aralan maigi kung paano ho ba to i-structure. Pero definitely, in the short term, ang kailangan na ho ng taong bayan ngayon is a clear plan kung kailan tayo magpa-price controls. Ayun. Kailangan ho talagang i-convene na ng Presidente itong Oil Crisis Committee. Kausapin nila yung DepDev, ito ho yung dating NEDA. Kausapin nila yung oil price companies. Ano ba? Ano bang reasonable sa inyo? Hindi kailangan mag-set sila ng threshold. Hanggang saan ba natin papabayaan ang presyo ng langis na umakyat? Kailangan at certain price level, i-freeze na nila doon. Hindi ho tayo pwede ginaganito na open-ended, na pataas ng pataas ang presyo ng diesel at wala ho tayong ginagawa. Kailangan at a certain point, i-price control na ho nila. Ano ang tingin ninyo? Kasi ang sinasabi ho dito sa Asian diesel price tracker, no, na nagkaroon triple digit crisis na nga daw tayo per liter. Since March of 2026, ngayon po, ito yung updated, hanggang kung ikukumpara ho nung pagpasok ng Enero nitong taon na ito Magkano? versus today, ang Pilipinas, pumasok tayo ng Enero 54.89 Okay. pesos. Ngayon, naglalaro na nga ho, 'di ba, ng 129, Oo nga. 130, 'di ba? So that is negative 97%. Kung ikukumpara daw tayo sa ibang mga bansa tulad na ng Laos, Thailand, Vietnam, Sa Asia, Cambodia, oo. Singapore, Malaysia, Indonesia, India at Japan, pati South Korea, lahat sila ang laro nasa 30% lang ang negative na ano nila eh. Dahil may mga, kumbaga may supply sila, may imbak sila, no? Tayo 97% po negative. Paano natin, ano ba yung threshold na sinasabi nyo? Hanggang saan ba dapat? Kasi may balita pa nga, sir, baka umabot ng 200 Wow! pesos per liter. Grabe. Sir, attorney? Nawala? Ba may delay? Oo. Ayun. So ganito po yan, ano? Mm-mm. Kaya ang rason ho kung bakit ganito tayo may pinakamataas na oil prices sa Asia, dahil ho sa framework natin. Una ho, wala ho masyadong regulation sa oil industry natin. Baga ho, itong oil companies natin, they are free to dictate the prices of oil that they sell. Hindi sila kontrolado, nare-regulate ng gobyerno in any way. Napakataas ho ng income margin, ng income ng mga oil companies natin. Pangalawa, wala ho tayong subsidies para ho sa mga consumers natin at sa mga especially vulnerable groups. Wala tayong automatic subsidies para sa mga public utility vehicle operators, ganyan po, no? So yan po. At pangatlo, wala tayong strategic petroleum reserve. Kailangan ho talaga sana natin yan na ang gobyerno mag-establish ng strategic petroleum reserve which can be sold to the public at subsidized and low prices, especially during times of oil crisis. So wala ho kasi, masyado ho kasing
naging binigay ho lahat ng power and discretion sa ating Oil company. malalaking oil companies at very weak ho yung powers ng gobyerno ngayon. Kaya ito po yung framework natin. Diba, ito yung Pati nangyari yung reservation, Mare, di ba? Yes. Nasa, ano ba tayo, 60? Oo. Na dapat pala ang global standard, 90 90 days sa days. Torny Baga. Yes, yes. So tama po yan. Sabi po ng International Energy Agency, ang kanilang advisory, dapat ho bawat bansa may at least 90 days supply ng refined oil, refined 90. fuel. Mm. Tayo lang ho, nasabi nga po ng Department of Energy, tayo po ay nasa 45 days lamang. 45 days. Kailangan ho talaga natin, again, 45 lang kailangan- pala, hindi umabot ng 60? Parang manok pala yan, 45 Oo. days. Paano So, sinasabi kailangan nila na tapat pa ho ito sa ating supply So ngayon? dapat, subjective po yan kung sapat ba o hindi. Mm. So sa tingin po nila, sa sinasabi nila ay sapat. But again, sabi nga, ang advisory nga po ng International Energy Agency, dapat at least 90 days yung refined fuel. Kasi mabilis yung maubos yan. Oo. At kailangan mag-plan ahead. Ano na, pagkatapos ho nitong 45 days. And doon po sa oil price controls, kung anong level dapat yan, i-determine na ho nila yan. Oo. Kausapin na ho nila yung DepDev, yung oil companies, para i-set na ho nila yan. Kailangan, ngayon pa lang, nakaplano na. Kailangan ho ang gobyerno, the government needs to stop monitoring, hindi lang ho monitoring. The government has to move beyond monitoring and start acting. okay. The government has to move beyond just monitoring and start acting by imposing price controls. Atty. Baga, paki-explain. Yung Petrogas, nag-rollback ng 5 piso eh. Ba't hindi kaya ng ibang oil company? Anong medyo nakikita nyo mga factors doon? Yan ho nasa discretion ng mga oil companies natin. Oh. Kaya yan ho discretion din ng Petrogas na sila ay nag-reduce nag-rollback. Oo. Ngayon, itong oil price companies, tandaan ho natin, sila ay profit-oriented. Kaya syempre gusto nilang i-maximize ang kanilang profit. At kaya naman nila nagagawa ito na naitataas yung presyo at will dahil wala ho tayong enough regulations. Ayun na nga. So, yung nabanggit nyo kanina, Professor, yung sinasabi nga, 'di ba, na political will, 'yan. Pag-usapan po natin. Pwede mang gawin ngayon ng pangulo yung sinasabi na emergency situation na ito. So, kailangan namin makita ano ba talaga yung kinikita nyo dyan sa mga oil companies na ito. Kasi right now, dahil deregulated po tayo, wala tayong talaga, bulag na bulag tayo kumbaga, 'di ba, kung sinasabing nagdadagdag ba sila, hindi natin alam. Kung nalulugi sila, hindi din natin alam. So right now, even though meron tayong oil deregulation law, meron pa rin kapangyarihan ang presidente na mag-impose ng state of national emergency under the Price Act at the National Disaster Risk Mitigation Act at mag-impose ng price controls sa presyo ng langis. Okay. So ang gagawin ho dito, yung presidente mag-declare ng state of national emergency, i-declare niya ang oil as a prime commodity at ipa-price freeze ho niya yan. Kokontrolin niya yung presyo ng oil nationwide. Kaya hong gawin ito ng presidente under the Price Act in relation to the National Disaster Risk Management So Act. hindi niya ito kailangan yung option ng gobyerno. Atty. Baga, emergency hindi niya powers. kailangan emergency power. Hindi niya kailangan. Meron na siyang enough powers under the Price Act and National Disaster Risk Mitigation Act. Kailangan niyang gamitin itong powers na to to impose price controls. Wala siyang lalabaging batas pag ginamit niya yan. Wala ho. So yung oil deregulation law, it does not prohibit the government from exercising its power to declare a national emergency and impose price controls on prime commodities like oil under the Price Act and the National Disaster Risk Management Act. Professor, could it be? Kasi talagang kailangan natin maintindihan bakit hindi pa ginagawa ito ng Pangulo, hindi ba? Meron naman pala siyang ganyang emergency powers na hindi na kailangan emergency powers, meron na siya talaga for mga situation like sa Kongreso this. yung responsibilidad. So, ano ba, baka naman kasi kaya hindi ginagawa ito ng Pangulo dahil baka lalong maglayasan yung mga investors, lalo tayong magkahetot-hetot sa ating ekonomiya. Hetot na yan. Tama po yun. Kaya ito po yung approach ng ating gobyerno. Ang pinili niyang approach is
ito ho muna na mga Oo. so uma-action naman po yung gobyerno, mga minor actions muna siya na Ayuda, pag-suspend na ayudas, Band-aid, pag-suspend ng oo. excise tax, yung pag-shift from Euro 4 to Euro 2 diesel to Euro 2 fuel. So mga ganyan lang po muna. Kasi nga ayaw niyang i-shake masyado yung boat at gusto niyang mag-project ng confidence sa business community. Kaya po ito yung mga initial actions niya. Pero ang tanong po, hanggang kailan natin na hindi tayo magpa-price control? 'Di ba po? Hindi ho pwedeng open-ended ito na walang plano. Kasi alam niyo, yung pag-i-impose ng price controls, ano rin yan, kailangan well-planado ho maigi yan. Tama. At kailangan nakausap mo na yung oil companies well beforehand So, at yung DepDev. So, kailangan ho talaga ng darating tayo sa price controls, kailangan pagplanuhan na yan at gawin na yan. so malinaw na hindi lang petroleum products, kundi ibang basic commodities ang pwede niyang ipailalim sa price control, Attorney Baga. Yes, tama po yan. Under the Price Act and the National Disaster Risk Mitigation Act, meron pong power ang kapangyarihan ng Presidente nag-declare ng state of national emergency at mag-impose ng price controls, price freeze sa presyo ng langis. So malinaw na ayaw tanggaping may krisis tayo. 'Di ba? Para hindi niya magamit yung ganyang Opo, mga Bakit ganun ano? Parang Oo. ang bagal ng mga reaksyon ng gobyerno. mukhang gusto ho kasi mag-project ng yung tulad nga po ng sinabi ninyo, gusto ng gobyerno mag-project ng confidence within the business community Mhm. at hindi magkaroon ng panic. Kaya hindi niya kinakategorize ito na crisis sa ngayon. Oo. Pero may crisis yun nga committee po, na. Pero pero kailangan po Tatayo talaga pa. natin i-acknowledge yung nangyayari. Kailangan i-acknowledge yung Yun na crisis nga eh, committee, mm. i-convene. Kailan ba tayo 'di ba? Kailan tayo mag-i-impose ng price control? Bukod sa monitoring, kailangan na pong umaksyon ng Oo, gobyerno. tama. At kailan siya magpa-price control? Kailangan Okay. kailangan ho na 'yon, no? Ay, Ang naghihirap po dito taong bayan. Kaya kailangan ho Tama. natin tulungan ng taong bayan. At ipaparating po namin yan sa palasyo. Actually, naghahanap na kami ng pwedeng tumugon Sana, na no? meron palang ganyang kapangyarihan ng Pangulo ng Republika. Attorney Noel Baga, Thank maraming you salamat po. po sa pagpapaliwanag. Dito, tulungan dapat tayo dito. Ha? Sana nakikinig ang Malacanang Oo. sa taong bayan, di ba? Salamat po sa inyo, attorney. Ingat po kayo. Ang kinikilingan, walang pinoprotek